Holistic point of view. It encompasses more than natural sciences or physical problem base, but also it gets into the ecological, biological, as well as social pangat. Among issues and problems we have are poverty, ecosystem destruction, bravery. Much of our attention is placed only after the disasters happen. What we should do really is to take early action years before the hazard strikes, and we should put our attention and our resources into that type of planning. We need SMT-based transdisciplinary and inclusive approach to coping with possible hazards. The fragmentation of society needs to be resolved for resilience. Communication is very, very important. And we should communicate to the people using not just scientific communication means, but through arts, music, understand the mindset of the Filipino people so we can communicate better. Well, the way to move forward is interoperability. So we have to do a lot of work as a person, as a community, and as an institution to really have resilience as one of the values of the Philippines. Yung tunay na resilience na then Building resilience requires sustainability science inspired by transdisciplinary approach. to be sustainable, you have to be resilient. To be resilient, you have to be sustainable. Go natural, go with nature's flow. Non-structural or natural interventions, as well as good planning, is the most sustainable. Finally, we need to harness and strengthen the Filipino spirit of bayanihan.
Isang magandang hapon po sa ating lahat at welcome po sa The Future Earth Philippines SDG Action Hour. So samahan niyo po kaming ngayong hapon sa isa't kalahating oras ng palitan ng mga kaalaman na tiyak na kapupulutan ng aral at karunungan. So dito po sa ating ika-154th episode, pag-uusapan po natin ng isang topic na talaga naman po napapanahon at sumasabay po sa init ng panahon. Siyensya at teknolohiya, sagot sa nagbabantang El Nino, karanasan ng Mugpog Marinduque farmers noong El Nino 2018 hanggang 2019. Ang ating pong panauhin sa hapon na ito ay isang iginagalang na siyentipiko at professor emeritus sa University of the Philippines, Los Baños, na kilala sa kanyang mahalagang kontribusyon sa agrikultura, biological sciences, specifically sa mycology at environmental biology. Ang kanyang mga pananaliksik ay nakatuon sa paggamit ng mga kapaki-kapinabag na fungi, partikular na ang trichoderma, upang mapabuti ang kalusugan ng lupa at paglaki ng mga pananim. Dahil sa kanyang dedikasyon sa likas kayang pagsasaka, nakabuo siya ng teknolohiyang makakatulong sa mga magsasaka na mabawasan ang pagdepende sa mga kemikal na pataba. Kinilala siya sa loob at labas ng bansa bilang isang huwarang eksperto na patuloy na susulong sa inobasyon para sa seguridad na pagkain ng Pilipinas. So let's all welcome Dr. G. Cuevas. Ma'am, welcome po. Magandang hapon sa ating lahat. Salamat Mark sa napakagandang yung pagpapakilala sa akin. Medyo nahihiya ako sa mga sinabi mo. Anyway, magandang hapon at salamat sa mga dumalo sa ating presentation ngayon. Baka pwede na tayong mag-share ng nakikita na po ba natin? Paki-thumbs up po o kaya heart react kung nakikita po ang presentation po ni Ma'am G. Ayan po ma'am, sige po. Okay. So ito ay ang title ay Siyensya at Teknolohiya sagot sa nagbabantang 2026 El Nino. Karanasan namang bubukid sa Mugpog Marinduque noong tagtuyot na 2018-2019. Gusto ko lang ipaliwanag ang background nitong ating proyekto na ito. Isinagawa namin ito kasama ko si Dr. Sharina Gracia Banaay. Noong July, nagsimula kami July 2017 to 2020. Pinunduhan ng Bureau of Agricultural Research of the Department of Agriculture. Sinubukan ang paggamit ng trichoderma activator sa agaran at mabilis na paggawa ng compost mula sa dayami sa palayan matapos maani ang butil ng palay. Sa English po, ito itinatawag na in situ rice straw compost. At ang paggamit, dalawa po kasing component ang trichoderma technologies, yung activator at saka ito pong trichoderma microbial inoculant na ginagamit na balot sa buto or seed coating. Ang aming inilagay na objective ng project ay matanggal ang masamang epekto ng heavy metal, especially copper, na dala ng mine tailings. Natatandaan ninyo na ang Mugpog o Marinduque ay nagkaroon ng 1993 at 1996 mining disaster na hanggang sa kasalukuyan ay nararamdaman pa na magsasaka. Nagkataon na noong 2018 na nagsimula kami, dry season 2018, hanggang dry season ng 2019 ay tagtuyot. So ang naging resulta na ipakita ang magandang epekto ng teknolohiya ng trichoderma sa panahon ng tagtuyot at pagtanggal ng lason sa palayan. 100 farmers po ang aming kasali dito sa field trials na ito. At 5 barangay po ang involved. So ito po yung mapa ng area ng aming pag-aaral. 2 malaking mining companies ang nagdala ng problema sa Mugpog. Ito pong CMI Mined Out Site. Hindi na sila
wala na sila, hindi na sa gumagawa, pero yung iniwan nilang lason ay hanggang sa kasalukuyan ay problema pa ng mga taga-Mugpog. So ito yung kapayang napakataas ng pollution ng copper dito sa Calaon. Ito po naman 3 barangay na ito ay galing sa Copper mine tailings. So siyempre, ang unang-unang hakbang na ginawa namin ay suriin ano ang mga contents ng copper at iba pang toxic substances na nandito. So meron po kaming mapa at na-identify namin specifically ang mga palayan na may problema. So ito po yung teknolohiya. Mabilis ang pagbubulok sa sakahan matapos maani ang palay. So in situ rapid composting. So ang gagawin lang ng mga farmers ay ikalat yung dayami. Ito ay tanggap na magsasaka kasi hindi matrabaho at adapted sa paggamit ng mechanization o yung ng harvester. Ang idinagdag ko lang po dito ay yung pagsama ng activator na trichoderma at kasama ang 1414 na pwede namang palitan ito ng manure kung gusto na magsasaka na talagang sila ay pure organic. Pero dahil madaling makuha ang 1414, yun na ang aking ginamit. Isasabog lang siya dyan. Ang unang importante lang ay dapat basa ang dayami. At sa loob ng 3 linggo, bulok ka agad ang dayami. At pwede nang ihalo sa lupa at ito'y magiging basal fertilizer. So ibig sabihin, tipid na kaagad sa abono. Wala nang basal fertilizer dahil yung compost ang magiging basal fertilizer. Ngayon, yun naman pangalawang teknolohiya, ang paggamit ng Trichoderma microbial inoculant at mayroon akong nakikipag-negotiate at pumirma na ang UPLB sa commercialization at ang ibibigay na trade name ay TrichoBoost Plus. Balot sa buto or seed coating. So, normal ito, ibababad ng farmer ang palay, ang binhi, 10 hanggang 12 oras. Kailangang patuluin ang sobrang tubig bago ihalo ang trichoderma. Ito ay powder. So, ganyan ang itsura niya. Pinatubo namin yan sa dara, kaya ganyan ang itsura niyan. So, yan, ang rate ng paggamit, 250 grams. Pwede na sa 20 to 40 kilograms binhi na kasya sa 1 hektarya. Tutubuan lahat ng binhi. Kaya ang farmer ay pwedeng magbawas pa ng binhi. So, ang 25 to 30 kilograms binhi na may TrichoBoost ay pwede na sa 1 taniman. Kaya ang ibig sabihin, bawas ang binhi. Ito, haluin mabuti ang TrichoBoost sa basang palay. Ginawa namin ito 2016 pa sa Eastern Summer. Tapos, siyempre, ikakalat sa seedbed, manipis, at ito ang itsura ng mga seedbed. 100% ang germination, kaya nga bawas ang binhi. Matigas at matibay ang binhi, hindi madaling makain ng kuhol, malusog at berde ang dahon, walang patabang kasama. Ito ang farmer mismo ang nagpakita sa amin nito. Pagka mayroong TrichoBoost seed coating, mas marami at makikita nyo, mas mahahaba ang root system at pati yung leaves kumpara sa wala. At ito ay pwede sa hybrid, katulad nito, SL8, at sa inbred. So, walang pinipiling variety ng palay. Epektibo ito sa lahat. Ito ngayon ang naging resulta namin sa pakinabang ng panahon ng El Nino. So, ito yung status ng patubig at ito yung season na nakakuha kami. Ito ngayon, siyempre meron kaming control na normal ang copper. Sa isang area na maraming copper ang bato, talagang normal na hanggang 50 milligrams per kilogram per hectare ang normal na copper. At ito naman yung ani. So meron kaming 2 treatments. Ito ay yung nilagyan ng trichoderma at rice straw compost. Ngayon,
ito namang kabila ay walang rice straw compost at walang TMI. Ngayon, ang mga magsasaka sa Mugpog ay mahirap. Hindi nila kayang sagutan ang kailangan dami ng fertilizer na nire-recommenda ng DA. So talagang mababa ang gamit nila ng fertilizer. So ayan, ngayon makikita ninyo na mas marami ang galing dito sa may TMI at compost. Bakit mas mataas? Kasi yung dalang nutrients ng dayami ay nakuha ng palay. So ayan ay 1, 1.5 dito. Ito ay 2, 2.5. Makikita ninyo na ang ani ay 4.5 dito sa control, ito ay 5.7. At ito ay mayroon ng kaunting pagkukulang sa tubig, pero mataas pa rin ang ani. Nung tag-ulan, lalong bawas ang tubig. At ito, lalo na sa pagbubuntis ng palay, ang naging ani ay 3.4 hectares, pero makikita ninyo, mas mataas ang dami ng fertilizer na tinanggap ng palay kumpara dito sa walang rice straw compost at saka TMI. At malaki ang ibinaba ng ani nila from 4.5 naging 1.9. Nung tag-araw ng 2019, halos walang tubig. Natuyuan, siguro nagkaroon lang ng tubig sa simula. Naglipat tanim. Pero natuyuan ang palayan sa buong panahon. Pero itong may rice straw compost at TMI ay nakapag-ani pa rin ng 2.2 tons per hectare. Samantalang itong walang TMI at walang rice straw compost ay talagang luging-lugi ang magsasaka. Wala talagang ani sila. Nung tag-ulan ng 2019, mababa pa rin pero patungo na ito sa normal na walang El Nino. So from 2.2 makita ninyo may resilience, naging 3.72. Ito yung mga fertilizer. At ito rin from 0 ay naging 2.1 at ito rin mababa pa rin ang kanilang inputs. So on the average, sa loob ng 4 na season, ang total na average is 3.75 at ito ay 2.1. So ang pagbaba ng ani, kumpara sa potential na 6 tons per hectare, dito sa rice straw compost plus TMI, ang naging baba ay 37.5% lang. Pero dito na wala yung teknolohiya, makikita natin na 63% ang pagbaba ng ani. So dito pa lang makikita na natin ang kahalagahan ng paggamit at pag-convert ng dayami sa compost at paggamit ng TMI. Ngayon, itong area na ito ay normal ang copper content. Siyempre, sinubukan din namin ito doon sa area na mataas ang copper. Actually, ito ay severe contamination. Meron din kaming moderate contamination pero hindi ko na isinama dito. So ganun pa rin, kasabay, tag-araw, may tubig, kulang sa karaniwan. Makikita ninyo kung gaano kalaki ng epekto ng copper contamination. 1 ton lang per hectare, itong wala 0.5. Pero itong tag-ulan, bawas, tumaas kaagad ang ani dito sa contaminated, heavily contaminated. Ang isang reason dito kasi ay itong area na ito ay medyo maraming dalang patubig, maraming dumarating na patubig. Kaya makikita ninyo ito 2.2. Pero dito sa severe El Nino, natuyuan, halos walang tubig, itong may heavy copper contamination, almost 2 tons per hectare pa rin. Makikita nyo in the previous is 2.2. So yung 1.9, yung baba ay dahil sa epekto ng copper. Pero dito ay 0. Ngayon, makikita ninyo yung resilience na dala ng ating compost at TMI. Yung 1.9 ay naging 4.2 dahil mas maraming patubig dito. Pero ito ay 0 to 1. So on the average nito is 2.9 versus 1. Okay.
So makikita natin na malaki ang epekto ng Dayami at TricoBoost dahil ito'y nakakapagpababa ng lason at nagpapataas ng ani. Maiibalik ang dating ani ng lupa kung patuloy na gagamitin ang teknolohiya. Bakit kailangang patuloy? Sapagkat hindi naman kaagad mawawala yung copper. Unti-unting babawasan ng rice straw compost ang copper. Kaya may pag-asa ang ating magsasaka na bumalik sa dati ang kanilang ani kung patuloy nilang gagamitin ang teknolohiya. Ngayon, ito pa ang isang pruweba na napakahalaga ng compost o pataba sa lupa at paggamit ng TMI. Bawas ng kalahati ang abonong kemikal. Ito ay katangian ng lupa. Doon din ito sa Mugpog, sa Kapayang, Barangay, at sa Mababad. Makikita ninyo na itong Kapayang ay severely contaminated, 400 milligrams per kilogram. 152 itong Mababad, mas mataas sa normal na 50. Pero dahil mataba ang lupa, makikita natin, ang soil organic matter content ay almost 5. Ang pH ay napakaganda, near neutral. Ang CEC ay mahusay. At pag gumamit ng Dayami compost at TMI, halos madodoble ang ani sa kalahating dami ng abono. Ito ang datos. Mataas ang copper, tag-ulan, tag-araw, 2 beses, tag-ulan, tag-araw, 17, 18. Wala pa noon ang El Nino. So normal pa ang irrigation. So walang abono, makikita natin kahit walang abono, zero input, 4 tons per hectare na ang ani. At ito sa tag-araw, siyempre mas mataas ang ani, 5.2. Dito naman sa Mababad, 3.2, 4.9. Sa walang abono, ito ay napakagandang ani na. Tapos, nilagyan ng abono ayon sa recommendation, tumaas ang ani. Pero makita ninyo, ibinaba ng kalahati ang abono para nilagyan ng TMI. Wala pa yung rice straw. From 5.2 na 5.9, naging 6.2. Makikita natin, kalahati ang nabawas. At dito sa Tagaraw, mas mataas, 7.2. Kasi talaga naman sa Tagaraw, mataas ang ani, basta maganda ang patubig. Ganon din dito, makikita natin, binawasan na ang abono, ay tumaas pa rin ang ani. Makita natin dito. Pero makita natin, pag inilagay ang Dayami compost, kalahati na rekomendado, mas mataas. At pagdating ng tag-araw, na maganda ang sikat ng araw, naging halos na doble, 8.1. At ito, 8.2. So ang aning ito ay kapantay na ng hybrid rice, kahit na ang ginamit ay PSB or yung inbred rice. So makikita natin ito na pag dinagyan pa ng full recommendation ay hindi ibig sabihin ay mas mataas. Makikita natin to. Mas mataas pa itong kalahati ang dami ng abono kaysa full recommendation. At ito ay produkto galing sa thesis ng aking PhD student. So nakikita natin dito gaano kahalaga ng magandang lupa galing sa compost para sa isang tinatawag nating sustainable agriculture. Handa para sa mga climate change, El Nino. Ngayon, bakit mahusay ang epekto ng compost mula sa Dayami at TricoBoost sa pagpapalaya? Ang compost ay nagpapataas ng soil organic matter content at pag mataas ang soil organic matter, tumataas ang kapasidad na humawak ng tubig. So sa El Nino, tuyo ang ibabaw ng lupa, pero pag maganda ang organic matter, may tubig sa ilalim. Pinagaganda ng soil organic matter ang kalusugan ng lupa,
mas maraming kaibigang microorganismo ang nabubuhay, pinahuhusay ang CEC, pinalulusog ang lupa. Kaya patuloy na makapagbibigay ng pakinabang sa magsasaka, tinatawag nating sustainable agriculture. So ito yung epekto ng trichoderma activator. Ngayon, doon naman sa TMI, makikita natin na mahaba ang ugat ng palay at nasisipsip nito ang tubig sa ilalim. At tumutulong ang TMI sa makuha ang nutrients mula sa dayami compost. Bawas ang gamit na chemical abono, bawas ang pollution sa katubigan, tumutulong sa mahusay na pag-ikot ng nutrisyon, palay at lupa. Ito yung tinatawag nating nutrient cycling. Bawas ang gastos sa production ng palay, pero mataas ang ani. Nababawasan ang lason sa lupa. Ang mechanism ng reduction ng heavy metal pollution ay mahigpit na hinahawakan ng soil organic matter ang lason sa lupa, kaya hindi sumasama sa lupa, tubig sa lupa or soil solution, hindi naaapektuhan sa palay. Alam na alam ito ni Mark kasi siya ay soil scientist. Ito ang ebidensya na talagang nakukuha ng palay ang nutrisyon galing sa compost. Ito, makita nyo, ang pagitan lang ay itong pilapil na ito. Pareho ang inilagay na abono. Mababa kaysa rekomendasyon. Kasi kulang nga ang pera ng ating magsasaka para bumili. Pero makikita nito, yung LCC kasi ang ibig sabihin ay leaf color chart. Ang IRRI ay nakapaggawa ng teknolohiya na ginagamit ng ating mga rice scientists na itatapat lang yung color chart sa dahon at makikita na ano ang chlorophyll content ng palay. At maraming replicates na ginagawa. So makikita ninyo na yellow-green ang dahon. Pero makikita ninyo dito na green ang palay, ang dahon ng palay, at ang leaf color chart reading is 3.17. Ang threshold ng LCC reading is 3 para masabing nabigay ang lahat ng nitrohina na kailangan ng palay para makagawa ng chlorophyll. So makikita natin dito, mas berde at mataas ang LCC, ebidensya na ang nitrogen mula sa compost ay nakuha ng palay. At makikita natin ang ani, 4.5 tons per hectare, ito ay 5.7 hectares. Wala tayong makitang masyadong variation dito kasi pareho ng variety ginamit, pareho ang lupa, at ito ay naranasan ng dry season ng 2018, simula ng El Nino, mahina pa, at 100 magsasaka ang gumamit at sumubok sa teknolohiya. So, mayroon akong ipipresentang 2 patunay na epektibo at mahalaga ang resulta ng proyekto. Nagkataon na kami, ang aming BS Bio, ay mayroong tinatawag na internship. At itong estudyanteng ito ay nagpunta sa Future Earth Philippines para doon magkaroon ng internship. Kasama namin dito ni Ma'am Luli last year. At nag-present at ang pinili niyang problem na i-workout niya ay ang epekto ng bioremediation using trichoderma. So ang ginawa niya, binalikan niya, pumunta siya sa Mugpog kasama si Dr. Merdelin Kaasilit at in-interview niya yung 100 magsasaka na kasali sa proyekto. At ito ay nangyari ng July 2025, 5 taong matapos ang proyekto. At wala kami sa Mugpog, si Dr. Baray at ako ay wala nung maganap ang tanungan. Ang pangalawang ebidensya ay ang ginawang verification trial ni Dr. Pearl Sanchez, Professor ng Soil Science ng UPLB. So ito ngayon ang resulta. Tinanong tungkol sa epekto ng teknolohiya sa sakahan, 5 taon matapos ang proyekto. Ito ngayon ang age distribution ng mga farmers. May babae, may lalaki, at ang average age ay 60. Itong interview na ito ng aming estudyante ay naisulat namin bilang isang article
na ipinablis namin sa Transaction NAS Philippines. At kaya ang author ay yung estudyante, si Jacin Pacheco, kasama si Dr. Leith at ako, kasi ako ang naging corresponding author. So, ito yung mga tanong. Ano ang kaalaman na magsasaka tungkol sa proyekto sa trichoderma? Ito ang tanong. Alam ba ninyo ang tungkol sa ginawang pag-aaral? Ang sumagot ay 85 out of 100, so 85%, ang hindi ay 15. Alam ba ninyo na may lason, heavy metal lang inyong palayan? 98 ang sumagot, 2 lang ang hindi. Sa palagay ba ninyo ang lason ay may masamang epekto sa paglaki ng palay? Ang sagot ay 98. Sa kataring ninyo ay may masamang epekto ang lason sa tao? 98 ang sumagot. At ito, may pagbabago ba ang may nakita ba kayong pagbabago sa ani ng palay? 100%. Ang sumagot na oo. Kalidad ng lupa, 87. Kalidad ng tubig, 85. Kalidad ng hangin, 5. Kalusugan ng palay, 98%. Pagkakaroon ng peste, 58. So ito yung mga pagbabago. Yung isang magsasaka ay nagsabi na ang ani niya sa 8 pita nung dati ay 50 balde. Ngayon, naging 100 balde. So, 100% ang increase. At 100% ang nagsabing naging mas mataba ang lupa. 80% ang nagsabi na ang tubig sa irigasyon ay naging mas malinaw. 98% ang nagsabi na mas malusog. Pero ang lupa, pero apektuhan din at tagtuyot. 58% ay nagsabi na bumaba ang insidente ng peste, pero mayroon pa rin earbag, daga sa bukid at golden oil snail. So hindi totally nawala. At 5% ang nagsabi ng pagbuti ng kalidad ng hangin. Ito, pagbabago sa ani ng palay, oo. Dagdag sa kita. Dito ako tuwang-tuwa. Kasi nagsabi 87 ay nagdagdag ng kita sa pagpapalayan. At sa kalusugan ng tao, may 3 nagsabing na gumanda ang kalusugan. At ito ang sinasabi nila, gusto nila ipagpatuloy ang teknolohiya ng trichoderma. So ito yung summary, lahat nagsabi na tumaas ang ani ng palay, tumaas ang kita, 87, 3 ang nagsabing gumanda ang kalusugan, 100% ang nagsabi na epektibo ang dayami, ang compost at TMI sa pagpapaunlad ng kanilang sakahan. At sila ngayon, kahit wala na ang proyekto, ay patuloy nilang ginagawa ang naituro namin na hindi magsunog ng dayami at ginagawa nila itang compost. So talagang long-lasting yung effect na naiwan ng proyekto. So, pero marami pa rin silang sinabing malaking problema sa pagsasaka. Unang-una, problema ito ng buong, sa tingin ko ay sa buong bansa ay malaking problema sa irigasyon. Hindi mahusay ang sistema. Kulang sa tag-araw ang tubig, umaawas naman sa tag-ulan. At lumalala sa panahon ng El Nino, mahabang tag-araw at bawas na ulan, malakas na bagyo. Itong pangalawa ay pest infestation. Bumaba ang pest at sakit sa compost at TMI, pero nandoon pa rin ang rice bag at na patuloy na sumisira sa palay kahit na may radiation efforts at labor shortages. Wala na kasing kabataan na gustong magsaka at ang ating magsasaka ay tumatanda na. At nakita ninyo sa edad na pinakita ko kanina, 60 na ang average age ng ating farmers. At ito hindi lamang sa Mugpog, kundi sa buong Pilipinas. Kailangan nating palakasin ang agrikultura, kailangan nating pagandahin ang ani at kita na magsasaka para maingganyo ang kabataan na patuloy na magsaka. Ito ang natutuwa ako sa isang estudyante kasi ito yung ginawa niyang overall effect ng kanyang nakitang resulta ng bioremediation. So ito yung kanyang diagram na inilagay namin sa article.
Ah, environmental, ito ang mga importante. Ito yung sustainability factors at socio-economic. Aking translate sa Pilipino. So sa pangkapaligiran, ayon sa kanya, importante ang kalidad ng lupa, tubig, hangin, pagsugpo sa peste at kalusugan ng halaman. Sa ekonomiya ng komunidad, kailangan ang pagtaas ng level ng kabuhayan, positibong pananaw ng magsasaka, magandang katatayuan ng buong sambahayan, suporta mula sa institusyon. At ito ang magbibigay ng sustainable agriculture. Sige, patuloy-tuloy na pagpapalusog ng kapaligiran kasama na ang pag-angkop sa climate change, seguridad sa pagkain, kakaunti ang polusyon na nagdadala ng sakit, kakayahan ng pagkakaroon ng pagkikitaan. Ito ay hindi ko influensya, kusang loob at galing sa kanyang natutunan mula doon sa kanyang internship program. Ito naman ang verification trials ni Dr. Pearl Sanchez, professor ng soil scientist. Ito ay 2 taong ginawa niya at pinunduhan ng PICARD 2024-2025 at mayroon siyang 2 graduate students, isang MS at isang PhD, at ginawa nila ito sa 2 rice condition, rice tubigan at rain-fed, at 2 season, tag-araw at tag-ulan, at 2 lugar, Laguna at Quezon, at ang involved dito ay hindi lang 1 o 2 magsasaka, marami sila. So ito yung konsepto, madaling mabulok at ito ang resulta nila, mabilis mabulok sa loob ng 2-3 linggo ang dayami na may activator at triple 14. So may ebidensya na ako na talagang epektibo ang activator. Bawas ang gamit ng abono, depende sa soil fertility, pwedeng 25% to 50% at hindi bawas ang ani. So talagang mayroong reduction in the use of chemical fertilizer. Mabilis tumubo at maganda ang germination, malalaki ang binhi, dumadami ang populasyon ng microorganisms sa lupa, lumulusog ang lupa. Dahil sa siya ay may mga PhD students, so nakukuha niyang, at itong mga PhD students na ito ay soil science majors. So nakukuha nila ang mga iba-ibang parameters that will measure the soil health, improvement in soil health. At ito ay napatunayan nilang tama ang resulta namin sa Mugpog. Sinubukan din ng grupo ni Dr. Pearl na isabay ang iba pang mga biofertilizer katulad ng BioN, nakabawas din ng abono kasi ang BioN ay biological nitrogen fixer. So talagang magdadagdag siya ng nitrogen sa lupa. Pero hindi nila sinubukan ang pagbubulok ng dayami gamit ang biofertilizer. So ang sinasabi is, effective din ang iba pang biofertilizer. Pero lumalabas na kahit hindi significant ang differences, mas mataas ang ani ng galing sa trichoderma. Ang tingin ko doon ay dahil sa nutrients na nanggaling sa rice straw compost. Ngayon, ang sabi ng PICARD, pwede nang ipamahagi o re-extend to farmers ang teknolohiya. Kasi verified na marami na ang solid evidence, science-based evidence na sumusuporta na totoo ang aming nakuhang datos sa Mugpog. Ngayon, hindi raw tungkulin ng PICARD DOST ang mag-extend sa farmers. Yun daw ay trabaho at tungkulin at nasa mandato ng DA. Ang nangyari, subukan naman ni Pearl ang teknolohiya sa mais sa Isabela, Pangasinan at Quezon. Maraming salamat po at yan na po ang aming katapusan ng aking presentation. Mag-stop sharing na siguro ako. Opo, ma'am. Ano ko lang po itong ating spotlight sa inyo. At ma'am, maraming salamat po sa isa pong napakaganda pong presentation. Para pong nagbalik ang aking panahon nung ako ay kolehiyo.
So anyways, bubuksan po natin ang ating floor para po sa ating pong mga katanungan. Muna, Mula nawala po na ba? Nawala na ba? Na-stop share na ba? ini-stop share ko na po, ma'am. Okay, thank you, thank you. Opo. Okay. So, ayan po, pwede niyo pong i-type yung inyong mga questions sa ating pong chat box. Pero hindi po kayo mag-raise ng hand kung gusto niyo pong magsalita at marinig po namin ang inyong magagandang boses. So, mapunta po ako dito sa... Meron po dito nagtaas ng kamay. Balikan ko lang po. Bigla pong nawala. Anyways, ma'am, question ko lang po. Ako na po mag-uumpisa. Ma'am, ito po ba ay na-try na po natin, ma'am, sa ano? Alam ko, ma'am, ito ay hindi ko alam kung malaki ang epekto or what. Pero may nakasubok na po ba, ma'am, na ito po ay gamitin sa tulad ko po na mahilig po sa backyard gardening. Na-try na po ba ang trichoderma? For example po, ma'am, para po sa pagpataba po ng kamatis, talong, okra, sibuyas. Itong proyektong ito kasi ay napakahabang panahon na namin nag-trial na ako sa Benguet at saka sa Sariaya sa iba't ibang klase ng vegetables. At ito ay epektibo. Pareho at lahat ng aking trials ay published articles. So I have a series of articles on rice and vegetables. Effective na pagkontrol ng peste at diseases, lalo na sa cabbage, yung tinatawag na clubroot, yung sa potato, yung tinatawag na leaf blight, light blight disease, yung nag-cause ng famine ng potato sa Ireland. Kaya niya. Ireland. Oo, yung sa tomato, yung mga dumping off, yung mga iba-ibang sakit, very effective. At gusto kong ibalita sa ating kasamahan na ang United Nations Industrial Director's Office ay interesado ngayon. At sa Martes ay kami ay magkakaroon na ng pagpupulong kasama ang PCARD at farm para pag-usapan paano maiibigay sa magsasaka ang epektibong biocontrol gamit ang trichoderma. So, yun ang isang maiibalita ko. At parang bibigyan kami ng kaunting pondo para magkaroon na mai-register sa FPA ito as a biopesticide. So, ito ay biofertilizer and at the same time, biopesticide. Hindi magkahiwalay. Parehong ibinibigay ng ating teknolohiya ito. Maraming salamat po, Ma'am G. So basahin ko lang po itong ibang mga komento po na nasa atin pong webinar chat box. So from Miss May Texon, congratulations on your talk, Academician G. Ang galing, madaling maintindihan. Sana marami pang magsasaka na gumamit ng trichoderma technology. At kaya po naman kay Marvin Tejada, wonderful presentation. At kay Irene Lit, congratulations po, Ma'am G. At kay Ma'am Dada, ang galing-galing ni Ma'am G. Congratulations po. At kay Norika Ishikawa, salamat po sa patuloy na pagsulong ng agham para sa kaunlaran ng bayan. At Maraming isa naman pong katanungan galing po kay Mr. Marvin Tejada. Ito po, ma'am, ang tanong po ni Ma'am Mr. Marvin Tejada. Maitanong ko po, ito po ba ay sagot sa mass food production na mostly ay chemically at genetically modified? Paano po natin papalakasin ang pag-mainstream ng ethical food production? Okay, ganito. Ang ginawa ko talaga itong teknolohiyang ito. Ang background ko kasi ay plant ecologist ako. At ako ay nakasentro talaga sa sustainable agriculture. Kaya talagang ang tungo, ang direksyon ng aking research na ginawa simula pa ng 2000 ay patungo sa sustainable agriculture. So ito ay nakikita kong sagot para sa food security and protection ng ating kapaligiran. Kaya na-trial ko ito sa rice
ngayon ay gumagawa kami ng trials sa corn at tapos ay sa vegetable. So tuwa, pinick up ng DA Region 11 na gamitin itong trichoderma pang-control ng Panama disease ng ating malaking produkto, sa banana. So, maraming pumipick up ng technology dahil nakita nilang epektibo ito. At Maraming salamat po, ma'am. Pwede Sige pa, bang ma'am. magtanong? protektado pa ang ating kapaligiran. Sige po, yes, Secretary William Dar, ano pong ating pong katanungan? Yeah, congratulations, G, for a very good presentation. May economic analysis na ba para alam niyo that is one important information that you should have para the farmer can decide na mas cost effective, mas mababa ang cost of production niya at mataas din ang ani niya. Opo, napakaganda po ng tanong. Maraming salamat po. Pero ako po ay kasi ay nandito sa UPLB at sanay tayo sa integrated approach. Yung pong aking ginawang pag-aaral sa rice, sa mugpog, at saka sa vegetable farming ay may kasamang economic analysis. Ay masasabi ninyong nepotism ito kasi po ang gumawa ng economic analysis ay ang aking anak na si Agham, na isang economist, na ang kanyang area specialization ay ito. So kahit na siya ay anak ko, independent, objective naman yung kanyang paggagawa, ay iyon ang ginawa niya. At lahat ito ay published. Economic analysis on vegetable cropping, 2, sa cabbage at saka iba-ibang vegetables, at saka ito pong sa mugbog, sa rice at sa vegetables din po. Lahat po yan ay public. Yeah, kahit publish, ang suggestion ko, G, when you talk with DA or UNIDO, tatanungin niyan agad. So, dapat i-prepare mo yung information. Kasi kailangan when you now recommend for upscaling and or for commercialization. Kailangan yung datos na yon para that will be a deciding factor already. Maraming salamat po sa suggestion at akin pong isasama sa Martes ang datos na yon para ipakita sa UNIDO. Salamat po. Tama. Salamat. Maraming salamat po sa suggestion, Secretary Dar. So tama po nga po naman, Ma'am G, na para mas mapalakas po natin ang effectivity po ng ating presentation, gawan po natin ng economic viability study para malaman po natin kung gaano po siya magiging kapinabang sa ating mga magsasaka. Ngayon naman po, papunta po tayo sa katanungan po ni Ma'am. Yes, Ma'am Dada? Hello, good afternoon, Ma'am G. Congratulations. Ganda Salamat at naka-attend ka. Mama, ang tanong ko lang po, ma'am, meron po akong mga ibang katanungan dito na pardon me for lack of better understanding po dito sa trichoderma na to. Ano po bang tawag dito, kaibahan nito sa ibang mga biofertilizers or mga microorganisms? Tapos pangalawa po, anong crops po yung pinaka-beneficial ang na kung saan pwede itong gamitin? At pangatlo, epektibo rin po ba yung trichoderma sa mga lugar na binabaha? Yan. Opo. Maraming salamat Thank you, sa iyong tanong sapagkat magpapalapad ito ng kaalaman tungkol sa trichoderma. Opo. Gusto ko lang sabihin sa lahat na ang trichoderma technology ay hindi lamang dito sa Pilipinas. Sa totoo lang po, noong 2014, ay mayroon ng libro, internationally published book on trichoderma biotechnology. 2014 po ito. At ito po ay nagpapakita ng iba-ibang katangian ng trichoderma na sinundan ko lang para subukan dito sa ating bansa. At maraming, katulad nga ng sinabi ko, ang India
ay talagang pinopromote na ito sa kanilang buong bansa as a biopesticide. At ganun din sa South America, sa ibang bansa, I think sa US meron din. Pero dito sa Pilipinas, ang mga biofertilizer ay iba-ibang klase. Ito pong trichoderma ay amag, fungus, amag. At ang mycorrhiza ay isang uri din po ng fungus, hindi po siya amag. Ito po ay nabubuhay sa loob ng ugat ng isang uri ng grass na ginagawa ng biotech. Ang iba pa pong biofertilizer ay bakterya. Katulad po ng BioN. Ito po ay nitrogen-fixing bacteria. Ito pong Rhizoplus ay phosphorus bacteria. Ito yung kumukuha ng phosphorus mula sa lupa. So iba-iba ang function. Ito po naman trichoderma ay maraming ibang function. Ang gagawin ko na technical. Meron po tayong tinatawag na induced systemic resistance. Ibig sabihin, inaaksyonan ng trichoderma ang genes ng halaman para mag-produce ng mga iba-ibang chemicals na magpapataas at magpapalusog sa halaman. Katulad ng pinapataas niya ang mga growth-promoting hormones. Kaya ang aming promotion dito sa trichoderma ay growth stimulant. Dinadagdagan sa tulong ng trichoderma ang IAA at GAA. Ito ay dalawang plant hormones. Tapos pinatataas din niya ang kapasidad na magkaroon ng pananggalang yung chemicals, metabolites that will increase the capacity of the plant to resist pests. At napatunayan po namin ito sa lansones na inatake ng scale insect at sa niyog na apektuhan, di ba, nagkaroon ng sakit ang ating niyog ng kulisap na taas na makabalik sa dati, makapag-produce ng mas maraming dahon na inatake ng scale insect at mapabilis ang pagbalik sa dati ng bunga. So resilience. At yung mga seedlings ng coconut ay brontis pa. Mawala ang epekto ng brontis pa. At itong lahat ng datos ko ay sinusuportahan ng findings sa iba-ibang bansa. At katulad nga ng sabi ko sa inyo, libro, may bagong edition ang Trichoderma Biotechnology. Ang tingin ko ay 2023, hindi ko na lang nakuha. Anyway, so global ang evidence na galing sa trichoderma. Ito rin ang dahilan bakit ito epektibo sa Panama disease. Kaya lang, kailangan sundin ang protocol. Pag gumamit ka ng trichoderma, huwag kang gagamit ng fungicide. Kasi ang fungicide ay papatayin niya ang trichoderma. So pag gamit mo ng trichoderma, zero fungicide. So, ang hirap pala, ma'am. Ibig sabihin talagang professional lang yung pwede pong gumamit? Or, Hindi naman. Yeah? Hindi naman po. Kasi, ganito, ako'y natutuwa dito. Kahapon lamang dito sa UPLB, kami ay nag-launch ng Zero Waste Management. At isang proyekto dito sa Zero Waste na ito ay ang compost, yung food waste ay gawing compost. At nakapag-demonstrate na kami sa College of Development Communication. Ngayon, kahapon, ako ay nag-lecture sa mga dorms naman, sa mga dorm managers, at gagamitin ang trichoderma activator. Ang sinabi ko sa kanila, huwag nilang tanggalin sa plastic na kinalalagyan ng activator. Lagyan lang ng kaunting butas, ibudbud sa food waste, paikutin ang tambiolo, at unti-unti. So, kayang-kayang gawin ng kahit sino. Okay. Pero Hindi- dapat po may proper training din, ma'am.
yung kasing aming ginagawa ngayon sa Trico Boost, may isinasama kaming pulyeto at ito'y nakasulat sa Filipino. Dahil naka-attend ako ng isang seminar na doon daw sa CLSU o sa PhilRice ay may mga magsasakang nagsabi, pagka kami inyong nilecturean sa Ingles, hindi namin maiintindihan yan. Kailangan sa Filipino. Kaya ang aming gagawin na mga pulyeto ay lahat ay sa Filipino para makarating ang kaalaman. So hindi na kailangan ako'y nandoon. Sundan lang ang pulyeto na nakasulat sa Filipino para magamit ang tama ang trichoderma activator at saka TMI. Okay po. So pwede po ito yung trichoderma sa mga binabaha. Dadan, alam ko yung tinutungo mo. Yung ating alam mo, mama. Okay po. yung ating water hyacinth na bumabara sa ilog at isang dahilan ng pagbaha diyan sa Pampanga ay kayang-kaya nating i-convert sa compost at maging pataba ng ating magsasaka gamit ang ating trichoderma activator. At ito ay dapat na-demonstrate ko na sa ating floating garden, di ba? Trichoderma ang ginamit natin para yung water hyacinth o yung water lily na tinatawag ay maging pataba ng ating mga vegetables sa floating garden. So proven na ang technology at nagamit na natin. Iyon ang isiguro ang isang isusulong natin sa ating Empress. Opo. Ma'am. Last question na lang, ma'am. Sige. So, mas mura po ba to o mas mahal sa mga kumpara sa mga regular na tawag dito fertilizers na ginagamit ng mga farmers natin? Napakamura po. At ito pong activator, nagkaroon na po ng national program noong 1990 to 1997, sponsored by DA and DOST. So ngayon, nag-distribute po ako ng cultures nitong trichoderma activator na ito sa mga laboratories ng BSWM. Nung una, habang nandoon yung programa, maraming nagpo-produce. Pero nung mawala ang programa, nawala. Pero kayang buhayin. Kaya nga yung laboratory ng Region 11 para sa control ng Panama disease, ginamit nila yung pinamigay kong culture noon, panahon yun. So, may kakayahan ang ating iba-ibang laboratorio ng gobyerno kung bibigyan lang ng pansin at bibigyan ng direktiba ng ating mga kinauukulang mga administrators. Yon. Okay. Maraming salamat, Dada. Salamat, ma'am. Naku, marami pa akong tanong pero pag magkasama na lang tayo. Sige. Thank you, ma'am. Salamat po. Thank you. Salamat din. Ma'am, maraming salamat po sa papaunlak po ng mga katanungan po ni Ma'am Dada. Alam mo, Ma'am Dada, ma-share ko lang yung sinasabi ni Ma'am na ano po, yung mga activities po ng mga microorganism, fungi, mycorrhiza, ayan po ay isang kumbaga magic po sa kailaliman ng lupa. Ang nakikita lang po kasi natin yung mga baka, yung mga halaman, ganan. But in reality po, alam to ni Ma'am G, ang talagang magic, komunikasyon ng mga microorganism, nangyayari po yan talaga sa ilalim ng lupa. Okay, alam ko din yan kasi 'di ba Ma'am G, yung mycorrhiza ba 'yon? Yan yung isa sa ginamit sa bioremediation nung ginagamot ang Mugpog River. Diba? So, teknolohiyang dinevelop ni Dr. Nelly Agangan. Nelly Agangan. Yan po. Yung aking ginawa sa Mugpog ay rin, bioremediation, pero ako ay sa rice paddies. Okay. Kasi bioremediation din yun. Diba yung barren land nila, hindi na talaga nabubuhay yung mga kahit na anong halaman. Barren talaga. Walang tumutubo. Because of the bioremediation na inintroduce ni Dr. Agangan, na buhay ang mga eucalyptus, nabuhay ang mga nara. So, ayun. So, yung kineli ay sa ibabaw. Ako ay sa rice.
Okay, ma'am. Opo. Thank you, ma'am. Yan po, may Salamat. tanong po si academician Maala. Sir, ano pong question po natin? Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Kabats ko ito si Ma'am G, noon, ma'am, noon pa talagang interested na ako dito sa trichoderma. I think nagumpisa sa Japan itong technology na ito. Or Hindi. what? Hindi. Hindi. Pero may mga studies din doon. Pero ito ay ating homegrown. Homegrown. Hindi ko ito kinopya hindi ko kinopya kahit saan. Homegrown ito. At kahit yung mga isolates, ito ay wild strains. Wala akong ginawang yung gene, yung biotechnology, gene improvement, wala. Wild strains lahat ito. Okay, As an thank you, ma'am. ecologist, although hindi naman ako humahad lang sa mga gene technology, ay mas gusto ko yung talagang galing sa kalikasan. Okay, thank you, ma'am. Follow up, so lahat ng mga ginagawa natin na mga ganito, innovations, technology, para kumita yung mga farmers. Kasi palagi nating naririnig na kaya walang pumupunta sa rice farming or agriculture ay hindi kumikita ang mga tao. So dito sa technology na ito, kikita ba yung farmers? Rice farmers? Posible na kumita. Nakita ninyo doon sa aking presentation kanina na 85 farmers ang nagsabi na lumaki ang kita nila at lumaki ang kabuhayan nila galing sa pagsasaka ng palay. Doon sa 3 taong kami ay nandoon sa Mugpog. Ang kaso, nung mawala kami, hindi na ipagpatuloy. Pero nandoon yung ebidensya at farmers mismo ang nagsasabing tumaas ang kita nila at gumanda ang kanilang kabuhayan at kahit yung kanilang kalusugan. Mayroong 3 pamilya na nagsabing ang kanilang kalusugan ay gumanda. At tinitrace nila ito sa nangyari na epekto ng aming teknolohiya. Ang problema natin, kaibigan, batchmate kami. Hindi lang batchmate, blackmate kami nung kami parehong freshman sa UP Diliman. Sa UP Diliman, 1965. Yes, ma'am. Tama yun, Kasi 65 ako graduate ng high school. Sa, Naku, sir, ma'am, ang student number nyo, 65 ang simula. Hindi. Ganun. 67-18494. 1967 kasi nagsimula ang student number. So, last na lang ito, ma'am, So, sa tingin nyo, ma'am, ilang kabans of rice ba yung dapat ma-harvest ng farmer per hectare para masabi natin o para masabi niyang maganda na ang buhay ko? Para ipagyabang ko na ito, para mahikayat ko yung mga kabataan na pumunta sa agriculture, especially rice farming. So ano ba yung harvest ngayon per hectare, ma'am? Ganito. Napaka-komplikado ng rice farming at hindi lamang kasi ang isang number 1 daing ng magsasaka, hindi bukod sa increased rice production, ay ang presyo ng palay sa bilihan. Sa 20 pesos per kilogram ng palay, hindi pa nag-break even sa gastos. Kahit nagamitan ng teknolohiya, ng technology, ang magiging sa 20 pesos per kilo ng rice, ang kanilang ganansya ay napakaliit pa rin. Meron akong isang kaibigan, si Tom Dupo. Nandyan si Amy, asawa ni Tom. Parang nag-decrease ang kanyang cost of production, pero dahil sa mababa ang presyo ng palay,
kaunti lang ang iniangat ng kanyang kita. Kumikita pa rin siya, pero kaunti lang. Pero kung sabay-sabay na gagawin, yung kasing rice tarification law ang number 1 hindrance sa ating rice farming. At sana ito'y makarating sa ating mga kinauukulang mambabatas at mga administrators. Sabayan natin ng paggamit ng siyensya at teknolohiya ang rice production at sabayan ng marketing strategies, pataasin ang presyo sa farm gate ng palay para talagang ang ating magsasaka ay kumita at hindi sila maging poorest among the poor. At mayroong ang ating kabataan ay pumasok muli sa agrikultura. Hindi lamang sa palay kasi sa mais, napakalaki ng ating pangangailangan sa mais kasi ito ay pagkain ng ating mga animals, ng shrimps, ng palaisdaan, etc. At malaki ang pangangailangan. Pero nandiyan yung problema sa cost of production, sa pests and diseases na kayang tugunan ng sayensya at teknolohiya. Okay. Pero Thank you, ma'am. Thank you. marketing ang problema. Salamat sa iyong tanong kasi nagpapalawak ito ng kaalaman at nagpapakita ng mga suliranin sa ating agrikultura. Salamat. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you po, Sir Maala. Ma'am, question ko lang po kasi alam niyo man po tayo ay nagmula sa parehong universidad. Ma'am, ako po ay agriculturist. Alam po natin yan by profession or by training. Sa loob po ng 5 taon na ako ay nandiyan po sa ating campus, ang dami pong technology ko nakita sa biosci, sa biotech, mga produkto po talaga na galing sa research na makakatulong. Itatawid ko lang po itong tanong ko dito din po sa tanong po ni Ma'am Violeta Villegas. Ma'am, paano po natin magagawang mainstream itong mga nakita po nating mga produkto sa ating universidad? Kasi ma'am, sobrang dami po naman for the past 10 years, ang nakikita ko lang po ma'am, hindi po siya mainstream. Parang tayo lang pong mga nasa loob ng academe ang may alam na mga ganitong produkto. Paano po natin siya maihahatid at maitatawid sa mas malaking populasyon ng ating bansa? Okay, napakaganda ng tanong at nagpapaliwanag ito anong nalaking problema ng ating bansa sa agrikultura. Tama po, ma'am. Mayroon kasi tayong batas. Ano ba? Yung dahil sa batas na yon, dalawa yon, yung local government code kung saan ang function ng extension ay ibinaba sa ating mga local government units na wala ang function ng ATI. Ang ATI, Agricultural Training Institute. Ibinaba kasi ang function sa local government units. Yan ang isa. At saka yung ating isang batas, nakalimutan na ko kung anong RA iyon, na sana ay magpapaunlad ng agrikultura at nawala din yung agricultural extension. Kaya tama ang iyong obserbasyon. Ma'am. Na napakaraming teknolohiya na nagawa ng UPLB, hindi lamang ang biotech. Ako ay sa College of Arts and Sciences, pero ako'y nakagawa ng teknolohiya. Ang College of Agriculture, napakaraming teknolohiya na nagawa rin. Sobra, ma'am. Sobra po. Oo. Marami silang magaganda at ganon din ang biotech, isa lang yan. At ang IPB, marami din yang kanilang mga varieties. Pero dahil sa kakulangan ng extension at pinutol nga, parang kumbaga sa ano'y nakapon, walang magpaliwanag, walang magbigay ng pagsasanay dahil nakapon. Ang unang-una, nawala ang budget, nawala ang mga tauhan, nawala ang linkages. Yung importante yung linkages kasi ibig sabihin nun, direct communication, mai-transfer ang technology papunta sa target clients which are the magsasaka. Alam mo,
ang Thailand ay nag-aral sa atin, ang mga scientists. Noon ay epektibo pa ang ATI, mga 1970s, 1980s. Napakaganda ng kanilang extension activities sa Thailand. Minana sa atin, tayo ang nawala. Yes po, ma'am, nakakalungkot din po kasi meron po akong mga alam na mga teknolohiya na kung kailan po naging privatized o naging private po ang pagmamayari, doon pa po nakilala ng publiko. So alam niyo Ganun po nga yan, po, ma'am, ganun nga talaga. pinondahan po ng taxes ng bayan, pinondohan ng gobyerno, mga libreng pag-aaral ng mga estudyante, sila ang gumawa ng teknolohiya. Pero nung ito po ay ipapamahagi na po sa mga magsasaka, ito po ay binili ng mga private sectors at sila po ang nakinabang at kumita. Mayroong basic na problem na hindi na-address. Yun. Sana ay tayo'y pakinggan ng mga mambabatas at medyo ano ba yung tawag doon? Tingnan at revise again, revisit yung mga hindrance na yon at gawa nila ng tamang kasagutan para talagang tayo ay magkaroon ng food security. Ang pinag-uusapan natin ay food security. Opo, ma'am. Ito po, meron po tayong katanungan po rito galing po kay Mr. Tejada. So, sino raw po ang naglalabi ng bigger budget for agriculture biotechnology sa Congress and sa Senado? I think the problem is that head of our state is not inclined to this. So, ma'am, meron po ba mga paglalabiying na nagaganap po sa Senado o Congress para po i-push po ang agriculture biotechnology? Ganito, wala akong alam na naglalabi. Pero kung babalikan ko ang history ng Senate Committee on Agriculture, kung natatandaan nyo si Senator Cynthia Villar, alam ba ninyo ang ginawa ni Secretary? Ewan ko, baka ako ay ma-islander at masu. Ang alam ko, hindi si Senator Villar noon ay hindi naniniwala sa researches ng agriculture. Ewan ko kung baka ako ay ma-islander or maihabla. Pero nabasa ko yon sa dyaryo na nung siya ang chair ng Committee on Agriculture, yon ang kanyang sinabi. Tama po, dahil mula po na siya naging chair ng agriculture, naturingan po agriculture, ang ginawa niya po sa mga lupa, ginawa niya subdivision. Ako po ay may Islander, ma'am. Pero yun ang problema natin kasi ang ating mga bumoboto ay hindi naiintindihan kung sino talaga ang may tunay na pagmamahal sa bayan at yung kung sino may tunay na pagmamahal sa bayan ang hindi nai-elect. Katulad ngayon, si Senator Bato, siya ay chair ng Senate Committee on Civil Service. Ngayon ay nawawala at hindi nagpapakita. So yung lahat ng mga bills pending sa Civil Service Commission Committee ay hindi gumagalaw. Tama po, ma'am. Ma'am, po, para po naman po. Teka lang, I will ask for one last question po. Kung meron po tayo sa ating mga panelists, meron po ba tayong one last question po para kay Ma'am G bago po, kasi kung wala po ako po yung magkatanong panghuli. Meron po ba sa ating mga panelists? Ito po, kay Marby Tejada, ma'am. So, saan po kayo naniniwala sa real estate, conversion of agricultural land to subdivision? Saan ako naniniwala? Medyo naguluhan din po ako. Ang sabi po ni Mr. Tejada, saan po kaya... Teka lang po ha. So, saan po kaya siya ayun, so saan daw po kaya naniniwala si Senador? Sa real estate o sa conversion of agricultural land to subdivision? Obvious I think alam po natin ang alam po natin ang sagot doon. Obvious ang sagot doon, di ba? Opo.
Dito sa Laguna, dito sa nakakatawa. Los Baños at sa Bae, napakaraming land, rice fields ay lahat ngayon ay subdivision. Ang problema ay ganito, dahil sa ito'y dating rice fields, pagdating ang tag-ulan, yung mga bahay na nakatayo doon sa Villar ay binabaha. Kasi ang topography ng land ay talagang tatanggap ng tubig. Ayon. Saka ma'am, ang hindi po, ito lang po, sa kaalaman po ng lahat, kapag po ang isang lupa po ay naging rice field, ayan po ay may layer po yan. So layer 1, alam lang po ma'am, hindi ko na po gagawin technical. Layer 1, layer 2, layer 3. Yung layer 3 po yon, ang tinatawag po dun is horizon E, na kung saan nag-accumulate na po yung mga clay, naging parang semento po siya. So ang nangyayari po doon, siya po yung kaya pag bumaha, yung pong tubig, hindi po siya nagpipiltrate pababa. So nangyayari po talaga ay nagiging baha. Kaya po yung mga subdivision po dito sa amin sa Laguna, sa Bae, sa Los Baños, pag po umulan ay talaga pong baha. Alam po yan ni Ma'am G. So mapunta na po ako dito sa sa sinabi po ni Ma'am Violeta Villegas. A good strategy is to license the technologies to private companies that will produce, market, and do extension work with the royalties accruing to the university and researchers. So, At pwede kong sagutin yon, Violi. Kaibigan ko si Violi. apo. Ako ay natutuwa sapagkat ngayon ay dalawang business enterprise ang nagpo-produce ng trichoderma at nagpa-participate sila ng bidding for biofertilizer sa DA. So, yun ang nakikita kong pag-asa para talagang maikalat ang teknolohiya. Hindi na para sa akin ito ay para na sa ating magsasaka at food security ng bansa. Salamat sa lahat. Okay po. So, ito naman po, huling pahabol po ni Mr. Tejada. So, kaya hindi po pinapasa ang Land Use Act because of business interest. Malinaw po yun. Ma'am, ito po, panghuli. Panghuli pong question, ma'am. So, since this is your parang life work, kumbaga ma'am, legacy nyo na po to, ano po ang inyong aspiration sa inyong teknolohiyang talaga naman pinagtuunan nyo ng inyong buhay? Kasi ma'am, tulad po ng mga ibang alam ko teknolohiya, tulad po ng Azola, na ngayon po ay totally non-existence na o kaya nawala na po sa ulirat ng mga researcher. So ma'am, ano po ang inyong aspiration dito po sa inyong teknolohiya na inyong naimbento? Okay, magandang tanong yan. Mayroon akong dalawang sasabihin nating tagasunod. Si Dr. Grace Banaay, advice ko siya at ang thesis niya ay trichoderma at malalim ang kaalaman niya. At siguro ipagpapatuloy niya ito. At saka si Dr. Pearl Sanchez, pero katulad si Pearl ay malapit na rin mag-retire, pero alam ko hindi niya ito titigilan at marami pa siyang balak. Kaming dalawa ay laging magkausap at marami pa kaming balak para sa trichoderma kasi gusto naming i-address ang problema ng aflatoxin sa corn. Napakalaki ng ating pangangailangan sa corn dahil ipakain ito sa ating mga animals, sa fish, etc. Pero pag mayroong aflatoxin, ito ay sa halip na magpaganda ng magpalusog, ito ay magpapababa at magkokos ng sakit. So kaming dalawa ay nag-usap kahapon lang. Nag-usap kami paano namin ang strategy gagawin para maisagawa namin at makakuha kami ng science-based evidence na ang teknolohiya ng trichoderma ay kayang ma-address ang aflatoxin formation sa corn. So, natutuwa ako at mayroon akong mga pag-iiwanan ng teknolohiya. At sa ngayon ay natutuwa rin ako at naniniwala pa sa akin ang mga funding agencies at binibigyan pa nila ako ng kahit pa kaunti-kaunting pondo. Yan. Maraming salamat.
Para tuloy na-inspired ako na tapusin ko na this sem ang aking MS at mag-apply po ako ng PhD kay Ma'am Pearl. At gawin mo ang trichoderma. As your Opo, ma'am. thesis. Trichoderma ang gawin kong ano. Ayun, ma'am, kung tatagapi pa ako ni Ma'am Pearl kasi almost 2 years na akong delayed. Pero Okay. namang, meron namang 5 years na, o 7 years yata. Opo. Kanina po nakita ko po si si Ma'am Lourdes na para po may gustong sabihin. Ma'am Luli, ano pong gusto niyo pong ibahagi? Meron po ba, ma'am? Nakamute si ma'am. Ma'am, Ma'am, mute. nakamute po tayo. I-unmute po. Ayan. Congratulations, Chi. Ang ganda ng lecture mo. Palagay ko matutuwa dito si Greg Del Pilar sa paggamit ng sariling wika. At ang gusto ko itanong is, dahil ito ay microorganism, ano ba ito? Nag-accumulate? Dumadami ba siya habang ina-apply mo taon-taon sa lupa? Posibleng dumami na ang concentration niya doon sa lupang pinag-a-applyan at hindi na kailangan ng farmers na mag-apply later on? Or namamatay ba sila pag dry season? O nabubuhay lang pag may tubig? Napakagandang tanong po niyan, ma'am. Ang sagot ko ay, totoo po. Kaya po ang aking laging sinasabi ay gawing compost ang dayami o kaya lahat ng agricultural residues. Kasi po, itong pong compost na ito ang magiging pagkain ng mga microorganisms. So kung laging mayroong organic matter na nandun sa lupa, patuloy pong dadami ang trichoderma at iba pang microorganisms. Kaya lang, hindi po mabilis. Dahan-dahan po. Kung patuloy na, katulad po ng nangyari sa Mugpog, 6 na seasons kaming nandoon. Ngayon, patuloy na ginagamit na ang kanilang dayami ay ibinabalik sa lupa at ginagawang compost. Ang aking palagay, yung aming na-introduce na trichoderma doon ay patuloy na nagbubulok doon sa dayami. Kaya nakita nila na natutuwa sila at yun nga ang feedback doon sa estudyante. Patuloy nilang ginagawang compost ang dayami. At yung mga nauna ng trichoderma activator na inilagay namin doon, sa tingin ko ay tumutulong para ma-decompose. Pero hindi ko po alam hanggang kailan kailangang mag-apply. Kasi lalo na sa pagpababago-bago ng panahon natin, siguro if ever ay parang na lang, paminsan-minsan kailangan mag-apply to supplement, lalo na kung ano. Pero katulad nga nung aking nakita sa Mugpog, bali 6 na seasons kami doon, tingin ko nakapag-establish na ng population doon. Okay. Basta wag lang gagamitan ng fungicide. Oo. Maraming salamat po sa mga tanong kasi nagpa-expand ng ating topic. Sa totoo lang po, ang aking topic sana ngayon ay plastic pollution. Pero nung makarinig ko last Friday na ang topic ni Dr. Ted Mendoza ay El Nino, ako'y nakiusap kay Ma'am Luli at kay Mark, pwede ba? Ang didiscussing ko ay teknolohiya ng trichoderma at sagot sa El Nino. At pinagbigyan naman ako. Maraming salamat. Actually, ma'am, tamang-tama po itong topic nyo sa session na to kasi ma'am, kababasa ko lang po ng balita kanina umaga, magkakaroon daw po tayo ng Super El Nino. Ayun po ang aking nakita, ma'am. So, kung yung mga dati po is regular na El Nino, o ano pa kaya ang Super El Nino? Kaya nga, napaka-importante na maipalaganap itong teknolohiyang ito. I hope and pray na talagang Kaya nga po, ma'am. Ma'am, So, may hindi lang po- pahabol ako Sige may po, sir. pahabol ako. Since pinag-usapan natin yung El Nino, so tagtuyot. So mamamatay ang mga damo. And during our time and even now, pag ganitong panahon, ang dayami ay pinapakain sa livestock. So kung i-convert ito na parang pataba
or parang substrate dito sa sa trichoderma, ano kayang effect naman nito sa use of yung dayami, rice hay or what sa pagkain ng mga kalabaw at saka baka during this El Nino o tagtuyot talaga? Okay, tama yon. Pero kasi ngayon, naging malaking program ng ating DA ang mechanization. Dahil it saves on labor, hindi na masyadong ginagamit ngayon ang mga draft animals. If ever, ang ating mga draft animals ay kino-confine na lang sa mga pens at pinakakain na, nilalagyan na ng mga feeds. Hindi na masyadong ginagamit ang dayami. Ang masakit nito ay pag sinunog ang dayami. Marami ang nagsusunog ng dayami at sana hindi na mangyari yon at maging compost na ito. So yung problema mo na sinasabi na pagkain ng draft animals, ang tingin ko for the last 10 years, hindi na problema yon kasi nag-mechanization tayo. Hindi na masyadong gumagamit ng draft animals sa agriculture. I hope Okay, nasagot ko ang tanong mo. Thank you. Maraming salamat po. Meron pa po ba tayong mga katanungan, mga suwestyon na gusto po nating linawin bago po natin tapusin ang ating programa? Ito pa, meron pong question po galing po kay sa ating pong audience. Saan po maaring makakuha o makabili ng trichoderma na pwedeng gamitin? Kami po ay taga Nueva Ecija na nag-aalaga rin ng mga kalabaw. Marami pong salamat. Ang alam ko, ang Biospark ay mayroong Lazada or Shopee. Pakitingnan po ninyo, Biospark trichoderma. Biospark po, ma'am. Sige ma'am, i-search ko po ngayon mismo. Pero sigurado pong mataas ang presyo kasi okay. So Ma'am, Biospark po na bio tapos spark. hindi, diretso, Biospark. Biospark trichoderma. Yun, nakita ko po meron po sa Shopee. Ito po ay 250 grams. Ito po ay buy 2 get 2. 154 pesos po. Yan, nag-promote na. Ang baba, that's very good. 154 po, ma'am. Ang pangalan po niya ay trichoderma 250 grams. Ma'am, hindi po Biospark to eh. Crickets ang pangalan po. Dapat nilang linawin. Dalawa kasi ang trichoderma. Yung isa ay activator, pambulok ng dayami, at yung isa ay TMI, trichoderma microbial inoculant, for biofertilizer and biopesticide. Ito po pala, ma'am. Ito pong Biospark mismo na brand. 250 grams. Ito po ay nakakahalaga ng 2,990. Yun ang sinasabi ko, mataas. Opo, ma'am. Pag pumasok yung bagong licensing agreement, magbabago siguro ang presyo. Opo, ma'am, para po mas maging affordable po sa ating mga magsasaka. Nadidefeat kasi yung purpose ng pagpapababa ng cost of production. Ito po, meron po nag-send po ng link si Norika Ishikawa. Pwede po kayong pumunta sa biosparkph.net. Ayan po, nasa ating pong chat box. Sana ay mabigyan ng license, matapos na ang pag-license dito sa bagong commercial business enterprise at magkakaroon ng panibagong presyo yan sigurado. Hopefully maka-abot dito sa El Nino. Tama po, ma'am. So, kung wala na po mga katanungan, gusto ko po magpasalamat sa lahat po ng sumama po sa amin ngayong hapon sa isang napakaganda pong usapin. So, masasabi ko lang po na sa pamamagitan po ng makabagong siyensya at teknolohiya na ginawa po ni Ma'am G. Cuevas, ang mapait na aral po na naranasan po ng mga magsasaka sa Magpog Marinduque El Nino noong 2018 to 2019 ay nagsisilbing pundasyon upang bumuo ng mga matalinong solusyon na titiyak sa seguridad ng ating agrikultura laban sa banta ng matinding pagtuyot.
So maraming salamat po sa pagsama sa amin at muli nyo kaming samahan. Huwag po kayong magsawa na kami samahan sa next episode po namin sa susunod na Biyernes. So you enjoy the rest of the day and let's enjoy the weekend. Bye for now. Salamat po.